Maraming nagtatanong kung kamusta na nga daw ba itong aking PCX sa pula. Dumating na yung papel niya, netizens, kaya it's time for a test drive. Sulit nga ba to? Kamusta imaneho? Alamin natin ngayong araw. Tara! Ay, iwan ng NMAX! Ayun, finally, netizens, nagkaroon din ng papel at tagal kong inantay ito. Thank you so much sa Motor Central dahil sa mabilis na aksyon. At nakakatuwa sa Motor Central, netizens, no, napansin ko lang na hindi ko na sa ibang kasa. Meron silang free na 3 years yung kanilang free registration. Grabe, 3 taon kang walang intindihin. Napakalaking gaan nun, netizens. So shout out sa Motor Central, ang galing, no, good job. So one thing na napansin ko dito sa PCX, netizens, no, minsan nahihirapan siya i-detect yung aking susi kahit na halimbawa ay nasa loob siya ng bag ko at nasa unahan ko naman yung bag. So yun yung isa sa mga napansin ko na according sa mga iba kong friends na kahit sa ADV 160i na experience nila. So I don't know bakit medyo mahina yung sagap minsan. So kung wala pang papel yung motor nyo kagaya sa akin, pwede nyo siyang gamitin sa mga subdivision lang kagaya dito sa amin. Kaya kung mapapansin niyo, naka 100 kilometers pa rin yung odo ko, pero hindi pa siya sapat para first change oil. At least 500 sana para ipa-change oil na. Yung iba naman is parang first 1 month yata. So technically pwede na rin pala yung ipa-change oil, kaya lang hindi ko rin naman masyado magamit eh. So iyan pala isang one thing na trivia ko sa inyo na gustong gusto ko sa mga Honda motorcycles. Hindi siya kumakain ng langis at pwedeng yung sagadin yung inyong mga langis. Sa atin lang to, no, ng mahabang kilometro. So ibig sabihin doon, usually 1,000 to 2,000 nagpapalit tayo ng oil kahit lumagpas pa doon, no. So kung gusto nyo malaman kung hanggang ilan yung pwede nyo isagad, comment kayo dyan sa baba, no? Baka sakali i-reveal ko. Pero trust me, no, yun yung isa sa mga kagandahan sa Honda motorcycle, netizens. Hindi siya nagbabawas ng langis, hindi siya kumakain ng langis. Napakaganda ng kanilang engine na hindi siya nagkakain ng langis. Tsaka sobrang smooth. Yun ang isa sa mga talagang trademark ng Honda. Sobra sa pagka-smooth. Bawat piga mo talagang very linear, tuloy-tuloy. Alam mo talaga na trusted yung brand. And actually Honda kayo number 1 ngayon pagdating sa brand motorcycle dealership sa Pilipinas. Pinakamarami talaga ang sales at bumili ng mga Honda. Ang pinakamaraming populasyon is yung Honda Click. So shout out sa mga naka Honda Click dyan, no? Naka Honda Click 160 din tayo before, si Puli. At ito isa to, di ko talaga maisip pa kung ano ipapangalan ko dito. Laging PCX sa pula lang ang natatawag ko. May naiisip ba kayo na parang pag nakita mo siya, yun yung mapapasok sa isip mo? Comment nyo naman sa ibaba, tulungan nyo ako, netizens. Isa pa sila pansin ko sa PCX, no? Kasi marami na nagre-request na i-compare ko daw ang NMAX at PCX. Hindi ko sure kung hindi pa ba ako nakagawa ng video about doon, pero syempre if request ng tao, lalagyan natin yan. Kung may isa man ako na napansin dito sa PCX 160i, napakagaan ng kanyang parang unahan na bahagi, kaya magaan din yung manibela. Bonus na lang na naka naked handlebar siya, netizens. Itong stainless na to, panatiliin mo lagi makintab. Yung chrome na yan, sobrang lakas ng dating. Halos hindi mo na nga kailangang i-modify itong PCX. Pero nakikita ko iba pinang show nila, so madami pa ring modification. Sa mga nagwo-worry na parang baka daw konti ang pyesa pagka gusto nila ang pagandahin or formahan, actually hindi naman, no. Madaming akong nakita na. And syempre matagal-tagal na rin to sa market. Parang sa pagkakatanda ko, if I'm not mistaken, mga around 2 years na yata simula nung first ever na na-review ko to. Isa tayo sa mga una nag-review nito. Sobrang dahil tumangkilik, sobrang dahil bumili, nakakatuwa. Kahit yung CBS version, ang dahil bumili nun. So thank you so much sa mga netizens natin na kapag nakikita ko, lagi nila pinapatunay sa akin na isa ako sa mga dahilan kung ba't sila nakabili ng motor. Ay, baka may mga netizens na nanonood na
Same yung experience. Kayo yung mga gem ko eh, kayo yung mga ginto para sa akin, yung sinishare nyo yung ganong experience. So by the way, ayun pa rin pala yung NMAX ko, no? Bali, yan, yung front camera natin, napakasisipag. So gamit ko pa rin yung NMAX ko, hindi natin siya binenta, hindi siya nawala, diyan pa din siya, it's still around. Pero sadyang mas bago lang itong PCX, so mas kinakabisado ko siya. And hopefully magkaroon ng mga rides. Ayan nyo naman ako sa mga rides ninyo, kahit mga taga-Tagaytay lang, Kabyang Tunnel. Ayan, masarap mag-rides dyan eh. Para tamang pares-pares lang tayo sa Gedli after ng ride. Medyo tanghali na nga itong ride namin, so medyo mainit na. Susunduin natin ngayon si OBR Lourdes. And by the way, isa pa rin sa nagustuhan ko dito sa PCX is abot ko siya. So my height is 5'4". Abot-abot siya kahit ng mga short riders na kagaya ko. We still have enough room, no, para sa matatangkad na driver. And naka-upright sitting position tayo, kaya kahit na mahaba yung biyahe ay hindi ako nangangalay. Kalawa-lawa talaga nakabiyahe na eh, no? Nang mahaba eh. Ito pa lang, yung medyo mahaba-haba. Na-test drive ko na rin kasi ito before, no? So baka nagtataka, maraming beses na. Ngayon lang tayo bumili or nabigyan ng pagkakataon na bumili. Dahil dun sa Motor Central, nung madaanan ko, talagang ang lakas na dating sa akin itong pula na PCX. Kaya naman, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na blessed naman tayo kahit papaano ay may budget, no? Kasi nung mga nakaraan ay marami-rami din tayong mga motorsiklo na hindi ko na nagamit, so nabenta. Ang palagay ko dito sa PCX is for keep siya, parang NMAX ko. Ito yung tipo na talagang hindi papasok sa isip mo na ibenta unless meron kang mga reasons kung bakit mo binenta. So it's up to you, pero for me wala siyang rason. If ito lang yung pinaka bike mo, goods na goods din. Tsaka napakadali lang kabisaduhin, no? Sa pagdating sa mga traffic situation na kagaya noon, hindi ka maiilang. Alam mo na kasyang-kasya ka din talaga. May sapat din na overtaking power kung kakailanganin mo overtake, kagaya nito, diba? Hindi ka maiilang kasi 160cc, displacement pa lang, panalo ka na. Ayan yung isa sa mga top na pwede mong isagad na hindi mo masasakripiso yung fuel efficiency, pero pwede mo ipang daily. Isa pa din sa nagustuhan ko dito is syempre ang kinuha natin na variant is yung ABS na. Hindi tayo mag-hesitate na kaya ng preno natin. Yan yung mga kahalagahan ng ABS. Hindi kasi siya maglalak once na bigla ka napapreno. So pwede din naman yung combi brake kasi maganda rin sa PCX is naka disc brake na siya, so malakas din talaga kumagat ang preno niya. Namiss ko magmotor, sarap. Lalo pagka ganito motor mo pang touring, nako, sarap. Pwede mo masuot yung mga sapatos na gusto mo. Kasi kapag umulan, tas naka-manual ka, natatalsikan talaga yung pangkambyo mo na sapatos. Di mo masuot yung mga pangdiinan mo sapatos kung mahilig ka sa sapatos. Lalo na kung mahilig ka mag-white shoes. Ang hirap suotin kapag kahit hindi nga umuulan eh. Kapag ka naka-manual transmission ka, talagang konting sukbit mo lang, mapuputikan, madudumihan. Hindi kaya pagka naka-automatic ka, tingnan nyo, salong-salo dun. Kaya isa ako sa mga fan ng automatic, or maybe napapansin ninyo, palagi tayo sa mga automatic segment. Yan na tayo, expert na tayo dyan. Kasi isa talaga yan sa mga bias ko, yung automatic. Pero meron tayong manual, no? Nagma-manual transmission pa din naman ako. Yun nga lang, for comfort ng daily use, ayun talaga bibigay ko sa automatic yan. Pero kapag ka naman long ride, iba talaga yung gearing transition din ng meron kang control doon sa iyong motor. Also, ito pa, netizens, na i-consider ninyo, kung medyo matagal na kayo sa channel ko, napansin ninyo na nag-test drive tayo nito, both ito at yung kapatid niya na ADV 160. Siguro lang naman, no, dahil sa weight ko na 70 kilograms at sa height na 5'4", ay para sa akin sakto lang yung kanyang suspension at good na to for everyday use. Pero yung iba kasi, kagaya ng kuya ni Lourdes, medyo natatagtagan pa siya dito, 5'9" siya and mas mabigat siya sa akin. So parang naghingi siya ng upgrade, or maybe sa experience ko na lang din, kasi na-experience ko na ng maraming beses ang iba't ibang klase motorsiklo. At isa sa mga medyo nagpalinaw sa akin is nung nag-Siargao ako, ang makasakay ako ng Honda Beat. Honda Beat ang puro motorsiklo doon, puro Honda Beat. Tapos parang
hindi ko na siya masyado pinapansin, take for granted ko na kasi ang dami eh. Tapos lumipat ako ng ibang motor. Okay, lumipat ako ng ibang motor kasi sabi ko, nakakasawa na, puro Honda Beat na lang. At dun ko napatunayan na iba pala yung stock na suspension ng Honda, no? Mas comfortable siya. Yung mga simpleng bump sa road, hindi mo yan mararamdaman. Tsaka meron din siyang ano eh, yung parang magkakaroon ko ng pride na hindi mo mararamdaman na maliit yung minamaneho mo compared, for example, syempre sa mga pang daily, gaya niya, no? Pang daily, mga daily na bikes. So, usapang low displacement, alam mo na isa ka sa medyo malaki yung dala-dala. O, diba? Alam mo na mga lalaki eh. Pag gusto niyan, yung mga malaki yung dala-dala nila eh. Mahilig yan sa mga malalaking dala. Wala, bibirit na tayo. Technically, no, break-in period pa siya. Pero ako kasi, sa dami na natin na break-in ng motorsiklo, hindi na rin ako ganoon kaselan sa break-in. O yung iba kasi, parang soft break-in ang gusto nila. Yung iba naman is hard break-in. Yung iba naman is combination. Siguro nandun ako sa combination. Medyo mas lamang ng konting percentage sa hard break-in din ng konti. Pero hindi naman kasi ako walbalero talaga. Right, ito na, medyo malilibre-libre na tayo. Hinala ulit ako nakapagmotor. Lagi tayo nakasasakyan, sobrang ulan kasi. Tsaka madami tayo palagi kasama. Sarap pagmotor. Sana magtuloy-tuloy na magandang panahon. At sana okay lang kayo sa nakaraang bagyong Karina. Kami mismo ay na-stranded din sa may bandang Pampanga, nagsara expressway. Pero thankful pa rin ako kasi ganun lang ang nangyari sa amin. Nakita ko yung mga kababayan natin, sobrang grabe pinagdaanan. So sana ay okay na kayo. Edisens. By the way, simula nang binili ko to, yung pa rin yung gasolina niya. Na 106 kilometers na tayo. Hindi pa siya nakakalahati. So sulit-sulit din talaga, tipid-tipid din. Kaya lang ulit ako dumadaan dito sa mga bayan-bayan. Hindi siya sa mga maganda sa PCX services, hindi siya nakakalula kasi meron siyang malaking unahan. Pati sa NMAX, yung pag ganito may unahan tapos may windshield sa unahan, hindi siya nakakalula. Hindi yung kagaya ng mga Mio, Click. Parang pagkatapos ng manibela mo, kalsada na. Parang ganun yung pakaramdam. Kaya medyo may pagkalula factor ako doon, especially sa kagaya ko na hindi naman sanay talaga sa sobrang bilis palagi magpatakbo, ay parang nalulula, parang may ganung factor na. Pero kapag ka PCX ganyan, walang ganung factor. Kaya nag-decide ako na PCX, no? Pero talaga ang isa sa mga favorite ko yan, Aerox. Gusto ko magka-Aerox. Pero goods ako sa decision ko, hindi naman ako nagsisi na nag-PCX ako. Ako lang yan ha. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako. Pero ako lang naman yun. Sakto. Ayan o, yung mga lubak. Easy eh. Easy lang siya sa mga lubak eh. Sayang wala nang release dito. Nire-release check ko to eh. Sa mga OG na edisens ko dyan, sigurado alam nyo yun. Release check ako palagi dyan. Excited na ako. Ayan o, mga overtaking situation. Kasi sa pagpapasalamat mo. Kasi yung bawat piga, alam mo na matipid pa rin sa gasolina. Kaya ako, hindi ako masyadong nagpapalit ng mga muffler. Pero syempre, minsan nabibigyan tayo kasi tayo ng mga sponsored eh. So, kinakabit na rin natin, di ba? Pero kung ako lang, etong PCX sana, gusto ko stock to stock lang sana talaga to. Kung meron man ako na i-modify sa motorsiklo, tanging mini driving light lang. And, speaking of mini driving light, sana makabitan ko to ng Prism soon. No, medyo hindi ko pa may kakabitan ko kasi syempre iniisip ko pa yung parang warranty nito, 'di ba? Para try natin magtanong kung pwede ipakabit sa kasa. Kung kapag sila nagkabit is hindi ba mavu-void, parang ganon. Try natin, 'di ba? Malay mo naman. So gusto ko sana maging kasa maintained ito. Syempre dahil sa Motor Central ko binili, para doon na, isang anuhan na lang, sa kanila na rin tayo magpapa-maintenance. Kadalasan kasi parang nakapagtanong ako sa kanila na may mga pagkakataon na minomodify agad nung mga customer nila. Pag nagkaroon ng problema ay hindi na nila masagot kasi nagalaw na eh. You know? Sarap.
alam ko na kapag ka nakakotse ako ulit, pagka mga naka NMAX yan, mga 150cc, PCX, ADB, yan, kayang pumreno niyan. Isa kasi nagkakapaan, di ba? Kung sino magbibigay. Isa kasi, kagaya niyan, meron ako mga, bawa yun, palabas na siya, nakalabas na yung uso niya. Para nakikita niya dire-diretso pa din ako. May plano naman ako huminto nun. Kumbaga, parang alam ko lang na kahit na medyo malapit-lapit na ng konti, kaya pang uminstant stop na itong PCX. Pero iniisip niya, hindi ko na kayang pumreno. Kasi ganun din ako pag nakakotse. Sabi ko, ako mapag-iingat ako na ito nakamotor. Ang lapit na, wala pang balak pumreno kahit nakalabas ng uso ko. Pero kapag ka maganda-ganda yung braking system ng motorsiklo, medyo tiwala na ako. Kaya pumreno yan. Medyo natututo na rin ako. Ngayon alam ko rin tayo nagmotor nga eh. Sarap pag motor. Lalo pag maganda panahon. Ito pala, last ball. Mahina daw sa akyatan. So subukan natin ngayon. Kasi meron isang video na parang yun yung nag-viral na parang nahirapan umakyat yung PCX. So pinakamasarap nasa likod ka ng truck, tapos yung truck pa truck ng basura. Pag hindi nakasara visor ng helmet mo, nako, sabi sa'yo, tuwing ka dyan. Yung laki ng gulong ng truck, naghuhukay ng alikabok yan tapos parang ibubuga sa'yo, kakapuwing. Kaya as much as possible, di ako napwesto sa likod ng truck. Kung mapapapunta ako sa likod ng truck, gagawa ko ng paraan para maka-overtake ng safe. Ayun na pala, kiyata na pala ito eh. Sisiw di ko man lang napansin eh. Sarap mag PCX. Enjoy ako ba? Enjoy yarn. Ang pinagas ko dito ay XCS. Kapag ka mga motor XCS, ano na yun, social ka na noon. Or pula, sa mas kilalang term. Pag Petron, sa Petron kasi ako Petron, baka naman. Sarap. Ito na lang, libre dito motor. Pinakasasakyan ako, lagi sila naniningil dito eh. Okay din stock na gulong medyo nangangapa ako minsan pag stock pa lang ang gulong, baka kasi mamaya ma-aksidente ako. Wow, ang sarap naman ng motor, hindi na bumabelo sa mga ganitong U-turn. Kung nakakotse todo buwelo ito na, lubak-lubak. Okay, for the sake of the experiment, daan natin sa lubak. Okay kaya malaki na yan, ayoko na niya. Kadong malaki naman yan. Ito ako dati nadali, nakamiyo ako, wala pa ako sasakyan. Sabi ko pa, nagalit pa ako. Sabi ko, ba't itong mga nakakotse na ta? Ayaw mag-ingat. Ngayon, alam ko na, nakaka-relate na ako kasi may sasakyan na ako Nakarelate na ako sa drive nila. Okay, tingnan natin kung sasayad. Malalaki hams dito Okay, hindi naman sumayad. Lalaki ng hubs dito sa Southwoods. Diyos ko, galit na galit yata itong mga to bayad yan. Pag motor, walang bayad. Racing pa more. Pag lang uulan, medyo pag nagmo-motor nung ulan, yan ang kalaban natin talagang kapote malala. Ito, ahon na ahon to.
Hindi pa ako nakapiga ng gusto. Menor, may lubak. Tuloy ang laban. May cruising style pa. Pag napagod ka na, cruising style ka. Ganda dilim ah. Kaya pa kung overtake nito, pakiyatan. Oh. Pakiyatan ulit. Sisiw. Dahan lang, yan ang kainaan ng scooter, downshift. Parirahin natin yung NMAX ko. Uy, iwan! Uy, iwan! Uy, iwan ng NMAX! Kaya pala sa akyatan eh. Charot lang. Siyempre may bibidyo sila eh. Saka dalawa sila doon. So yun lang NSS. Okay naman sa akyatan. Kita nyo naman overall. Kayo nang bahalang humusga. Kung bibili pa lang kayo ng motorsiklo, may mga naka PCX ba dyan? Comment lang sa ibaba. Thank you so much for watching Edisens. Kung nagustuhan mo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. And this is na Adriano. Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo panoorin next vlog? Comment nyo lang dyan sa ibaba. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye.